O Diyos, na kung saan ay ginawad mo po sa buhay ng bawat isa. At alam po namin, hindi babalik sa iyo ayon sa iyong mga pangako, hindi babalik sa iyo ang iyong mga salita nang walang nagagawa, kundi tutuparin mo ang lahat ng iyong nasa para sa aming mga buhay, para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian lamang. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ito po ay pinasikat ni Mars Ravelo. Noong araw ay panayang basa ko niyan sa comics. Ang comics po noon ay yung noong araw ang comics, no? Linggo-linggo bukod sa dyaryo may comics. Nakunin mo ba? Yan po ay isinulat at istorya ni Mars Ravelo. Ang pangalan ni Angel Oxendian ay si Narda. No, si Narda. At sa tuwing ng kailangan umira ng kabutihan, ng katwiran, no? At ang tamang mga gawain, siya po ay binigyan ng kapangyarihan. Okay? Binigyan siya ng kapangyarihan at sa pamagitan ng maliit na yan. Ano yung nakikita nyo yan? Bato. Kumikinang. No? Kumikinang na bato. Sa tuwing nang meron pong mga sitwasyon o pangyayari na hindi po mabuti, hindi mainam at hindi maganda, umiiral ang kasamaan, ito po ay kanyang nilulunok ang batong buhay na yan. At nagiging dulot para si Narda ay Sige, quick. Ayan, si Darna. Okay. No? Okay, bakit ko po sinimulan ang ating pangangaral sa magitan nito? No? Ang ating Panginoong Jesus ay ang ating living stone. Ang ating Panginoon ay mas higit kay Darna. Ang ating Panginoon ay higit kay Darna. Siya ay lumulunok lamang ng ng buhay na bato para siya po ay magkaroon ng taglay na kalakasan at kanyang mapairal ang kabutihan at ang katwiran. Nakuha niyo po ba? Pero ang ating pag-uusapan ngayon ay higit kay Darna. Walang iba kundi ang ating batong buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Minsan nga bigyan natin ang palakpakan natin. Next slide please. Ayan. Okay. So, ang bato po sa Biblia ay makabuluhan, makasaysayan. Okay. Katulad na lamang po ni Haring David, si David, nang siya po ay nagpapastor ng tupa, no? Siya po ay hinamo ng mga Pilisteo ang bansang Israel upang labanan. At ang sabi, kapag kami nanalo, magiging alipin namin kayo. At kapag kayo ang nanalo, kami magiging alipin ninyo. Okay? Yung hamon na yon ay walang lumaban kay Goliath. Alam natin yun. Alam natin ang storyang ito. At si David ay, dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, ano ang ginamit ni David? Ang ginamit niya ay ang tirador. At ang sabi ng Biblia, si David ay merong 5 buhay na bato. Nakanya po ba? Buhay na bato sa kanyang slingshot, no? Meron po siyang buhay na bato, 5 buhay na bato. At sa pamagitan ng batong yon, nagapi niya si Goliath. Hello? Okay, ngayon po, gusto niyo po bang gapiin ang anumang Goliath sa buhay ninyo? Kailangan niyo ang bato ng kaligtasan, si Jesucristo. Minsan pa palapakan natin ang ating Panginoon. Pangalawa, nakikita natin dito. Nung si Elias ay siya po ay haharap po doon sa mga propeta ni Baal. Ang ginawa ni Elias, siya po ay kumuha ng 12 bato. Hello? Kumuha po siya ng 12 bato at yun po ay nilagay niya roon bilang kanilang altar para sambahin ang Diyos. No? At nung pong, para po paikli natin ang kwento, at yun po ay naging makasaysayan at makabuluhan ng mga sandaling yon, sapagkat nang tumatawag ang propeta ni Baal sa kanyang ng Diyos, walang sagot, walang tugon. Pero dito, no, ipinakita ng Diyos ang kapangyarihan na niya sa pamamagitan po. Kaya kung nakita natin doon, makasaysayan, 12, tumutukoy po yun sa 12 tribes of Israel. At alam natin ang storya.
nagpababa siya ng apo. Oh? At nakita ng mga Filisteo, nakita ng mga propeta ni Baal ang kapangyarihan ng tunay na bato ng kaligtasan. Ang Diyos na si Yahweh, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, walang iba kundi rin ang ating Diyos na si Yahweh ang ating Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang banal na Diyos. Hallelujah. Okay. Ang unang Pedro po ay sinulat ni Apostol Pedro. Ito ay sinulat para sa mga mananampalataya na tinatawag na hinirang ng Diyos sa Asia Menor. Ito ay magpalakas ng loob ng mambabasa na dumaranas ng pag-uusig at pagtitiis dahil sa kanilang pananampalataya. Pinagunita rin sa mga mambabasa ang mabuting balita tungkol kay Yesu Kristo. Pinayuhan din na mamuhay bilang tagasunod ni Kristo. So dito, makita ho natin dito sa aklat na ito, ang mga mananampalataya, no? Ang mga Hudyo, no? Doon sa Asia Menor ay dumadaan sa kanilang mga buhay, sa kanilang pananampalataya. Kaya ang unang Pedro ay nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay po ito ng kalakasan na nanggagaling po sa ating Panginoon. Okay, so doon po sa ating pong dito po sa ating teksto ay meron pong tatlong katotohanan natin na may pakikita po sa atin patungkol sa atin bilang mga Kristiyano. There are 3 facts about Christians dito po sa ating teksto sa unang Pedro, Kabanata 2, talatang 4 hanggang 5. Next slide please. Una yung pong living stones. Okay? Ikalawa, spiritual house. Bahay na spiritual. Isa-isayin natin yan. And then pangatlo, holy priesthood. Banal na saserdote. Ito po yung napapaloob doon. Tatlong katotohanan patungkol sa mga Kristiyano ng mga panahon yun at sa Kristiyano sa ngayon. Okay? Tatlong katotohanan, mga batong buhay ang mga Kristiyano, bahay na espiritual at banal na saserdote. Pagpatuloy po tayo. Sabi nga po, si Kristo ang batong buhay sa buhay ng mga Kristiyano. No? Siya po ang batong buhay. Bakit po siya batong buhay? No? Sabi nga po dito doon sa talatang 4, ang sabi, come to Jesus Christ. He is the living stone. Tumapit daw tayo sa Kanya na siyang batong buhay. Okay? Kailan ba tayo lumalapit